Meron pong viral video si BP Sara na kumakalat po ngayon sa internet na kinumpile po ito, dalawang video na pinagsunod-sunod. No? Yung isa mensahe niya sa Semana Santa at yung mga dati niyang video. Panoorin po natin. Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, Tangina mo ka! pag-aayuno, Ina mo ka! at pagbubukas ng ating puso Ina ninyo! ngayong Semana Santa. Na, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Gomales, no joke. Manalig tayo, Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. magkaisa tayo, Ang ina ninyong lahat. malalampasan natin ang dilim. This country is going to hell. God save the Philippines. No joke. Ayan mga kababayan, may mga nag-compile po niyan at viral na viral po yan sa social media ngayon. Yan ang mahirap mga kababayan at kay BP Sara, yan po ang mahirap. Paano po kami maniniwala sa sincerity ng inyong mensahe para sa Holy Week? Ganung may mga digital footprint po kayo na nakikita yung bangis, yung nakakatakot na mga pinagsasabi nyo sa publiko at sa mga taong tinutukoy nyo, BP Sara. Yan ang mahirap. Paano namin tatanggapin na sincere ka at totoo ka sa mensahe mo para sa Holy Week, sa mensahe mo para sa aming mga Pilipino? Ganong andyan, hahalukay yung mga sinabi mo na talagang completely opposite sa mga sinasabi mo ngayon. Hindi po ba mga kababayan? Yan po ang mahirap. Yung mga digital footprint, no? Anong sasabihin ng mga tao dyan? 'Di ba? Hypocrisy, hindi totoo, hindi sincere. Kasi parang ang hirap naman ng ganun talagang paniwalaan na dati, grabe yung mga sinasabing salita na talagang ang hirap marinig, no? Para sa isang Kristiyano. Tapos ngayon, mensahe, nasasabihin pa ang pangalan ng Panginoon at animoy totoo at maka-Kristiyano, maka-Diyos ang sinasabi. Pero kung babalikan nga po yung mga dati niyang naging pahayag, talaga namang hindi po yun maka-Diyos or maka-Kristiyanong pananalita, mga kababayan. Yan ang hirap kapag talaga na nagbitaw ka ng mga salita. Kung kailan emosyonal ka at galit ka, lahat ng gusto mong sabihin, masasabi mo. At sa panahon ngayon na age of social media and technology, may mga digital footprint. At magagamit ng mga yan laban sa'yo. Kaya kahit pa anong ganda ng sinasabi mo ngayon, kahit pa maka-Diyos yan, maka-Kristiyano, at napakabuti ng mga sinasabi mo, naririnig sa'yo, maaalala at ipapaalala ng mga tao yung mga dati mong nasabi. Kaya mahirap pong malaman kung si BP Sara po ba ay sincere pa sa kanyang mga mensahe. Gayong nakapagbitaw siya ng mga matitindi, nakakatakot, hindi maka-Diyos, hindi maka-Kristiyanong mga pananalita. At hindi po katanggap-tanggap, no? Matindi, matapang, nakakatakot, pero hindi po nakakagain ng respeto. So, mga kababayan, kayo na lamang po ang humusga at magbigay ng inyong opinion. Ako po'y nalulungkot, no? Sa mga ganyang nangyayari po sa ating bansa. Parang hindi na po tayo Christian country eh. Sasabihin, yes, Christian tayo, simba, no? Makinig sa salita ng Diyos, pero yung mga sinasabi ng ating mga pinuno, mga ginagawa ng ating mga pinuno, yung corruption, yung pansariling interes ang kanilang pinoprotektahan, yung mga pananalita nila, yung mga di-umano'y state-sponsored killings na nangyari noon, yung mga reward system, yung mga patayan na ang pasimuno pa ay ating mga pinuno. Ano sa palagay niyo sasabihin sa atin ng Diyos? Papaniwalaan pa ba tayo sa mga sasabihin natin? Sa mga dasal natin? Nakakalungkot po talaga mga kababayan. Sana po manumbalik yung dating tayo, simpleng mga Pilipino, namumuhay ng payapa, simple, maka-Diyos, mabuti, mabait sa kapwa, hindi bastos, hindi nagmumurahan, desente,
nakikipagkapwa-tao, desente. Wala pong masama sa pagiging desente. Kahit pa sabihin nilang kaplastikan yan, hindi pagiging totoong tao yan. Hindi po kaplastikan yon. Kung nagiging desente ka sa ibang tao at tinatago mo yung kabastusan mo o yung pangit mo na ugali, hindi kaplastikan yon. Pag-a-adjust yon. Dahil tayo po ay civilized community, mga matitinong tao na po tayo, hindi po tayo barbaric. Kailangan po natin mag-adjust para po maging maayos ang ating lipunan. Hindi po kaplastikan yon. Huwag kayong maniwala dyan sa mga sinasabi nila na, ay, desente, hindi totoong tao yan, plastic yan. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nilang ganun. Gusto lang nilang ipromote yung mga palamura, bastos, at mga makakasalanan. Sa panahon ngayon, very timely, Holy Week, sana po ma-realize natin na mas mabuti, ang mas mabait, at maayos at polite, no? Magalang sa pananalita. Tapusin na po natin yung murahan at bastusan. Hindi po yan maka-Pilipino, hindi po yan maka-Diyos. Maraming pong salamat.